we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kayo pinabasama ng karapatan, kayo may karapatan mahimik at magsawa ng kibo. Daraga Mayor Carwin Baldo nasa kamot na kan mga otoridad. Para sira gadan makalis mabadil kan personahe kan BFAR sa anti-illegal fishing operation sa Camarines Sur. Asin, panundon tanganing malikayan ang paglakop kan MPAX, bibilugon kan DOH. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Daraga Mayor Carwin Baldo nasa kamut na kan mga otoridad makalis magsuko sa kapulisan. DILG Bicol pigsyerto na dai kaini maaapektaran ang transaksyon sa Daraga LGU. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Kayo pinabasama ng karapatan, kayo may karapatan mahimik at magsawa ng kibo. Pasado alas 12:55 kaya kasubagong maagahon kan magpasiring si Baldo sa Kamalig MPS, kaibanan ang tugang na si Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo, asin voluntaryong nagsuko. Marhay man ang kondisyon kan salud kan alkalde kan isinairarom ini sa physical and medical check-up. Si Baldo ang enot na kayang pinaluwasan ni warrant of arrest kan Regional Trial Court National Capital Region para sa kasong 2 counts of murder na mayong pigre-rekomendang piyansa. Nagugatan na sambitan ng kaso sa pagkagada ni dating Ako Bicol Representative Rodel Batocabe asin police aide kaini na si Master Sergeant Orlando Diaz kan Disyembre 2018. Para mientras na matinir sa kustudiya kan Kamalig MPS si Baldo, mantang pigahalat ang commitment order. Pigsyerto man kan PNP na daitatauan in special treatment ang alkalde, alagad komo humanitarian consideration, tutugutan ining mabantayan kan sa iyang doktor. Po ang magiging instruction or guidance sa atin ng korte, yun po ang susundin natin sir dahil kailangan po siyang ma-turn in doon sa nag-issue na korte. Ikinaugmaman kan pamilya Batocabe na dagos ng makukuhaan hustisya sa pagkagadan kan dating opisyal. Justice will be served when there is a conviction. Yan na lang po. Pinurbaran kan news team na kuananin pahayag ang alkalde alagad da imo na ini nagpaonra nin entrevista. Alagad sa iyang pahayag sa social media account, sinabi ka ini na bukas siyang hampangon ang desisyon kan korte. Pinasalamatan man ka inian sa iyang mga taga-suporta asin nagtutubod na malalampasan niya giraray ang panibagong agyat sa buhay. Sa ibong nalado pigsyerto man kan DILG Bicol na day maapektaran kan presenting sitwasyon ang transaksyon sa lokal na gobyerno kan Daraga. Nagtatakda naman doon na yung Vice Mayor will assume as acting mayor. So meron naman na ready na solusyon doon sa pagkakaroon ng temporary vacancy sa Daraga. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sarong para sira, gadan mantang tulong iba pa, lugadan makali subuot pagbabadilon, kan personahe kan BFAR sa Ragay Camarines Sur. BFAR Bicol pigsyerto ang kooperasyon sa mga otoridad sa nagpapadagos na investigasyon. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Humihingi po kami ng hustisya sa asawa ko kasi yun po yung huling sinabi niya po kasi alam po na nag-aagaw buhay na siya, yung bigyan po ng hustisya. Ini ang huring habilin subot kan nagom ni Margie na si Virgilio kan Barangay Lower Omon, Ragay Camarines Sur, makalis mabadil gadan kan subot personahe kan BFAR mantang nasa lawod. Istorya kay ni Biyernes Agosto 23 kan magload an sayang agom asin iba pang parasira sa lugar sa Ragay Gulf kan mangyari an insidente. Bakas pa sa bangka nagamit kan mga biktima an mga tinamaan kan bala nagikan subot sa personahe kan BFAR. Sigun sa sarot sa kaiba ni Virgilio, nakataas na sa indang mga kamot alagad, nagpaputo pa subot din badil ang otoridad. Ako pa nagpilit pa ako nagtimon.
nagpiloto. Saruan gadan sa insidente mantang nagpaparahay pa sa ospital ang tulo pa kaining pag-iriba. Sa'yo? Sa inyo? Wala namang warning shot. Binaril na agad kayo? Isa lang na maril kasi kulay blue. Sa pag-imbestiga kan kapulisan, nakaresebe ng impormasyon ang bantay dagat kan LGU asin BIFAR ng impormasyon na nakakaigwa ng illegal na pagsisira sa lugar. Dangan naabutan sa lugar na sambitan ng mga parasira. I-apprehend nga po sana itong isang bangka kung saan po mga nakatagay po ito pong mga victim. Na accordingly, doon po sa suspect natin is pinapatigil sana daw po ito. Kaya lang po is di daw po ito tumigil, kaya po tinutukan po daw muna ng una. Makaliis mag-warning shot nagpaputok pasubot ng pirang beses ang BIFAR personnel asin tinamaan na napat na parasira. Sa pag-imbestigar kan BIFAR Bicol nagkokondusir subuot ng illegal fishing ang mga parasira gamit ang buli-buli na haloy ng band asin nakakadanyar sa marine ecosystem, partikular sa coral reefs, seagrass beds asin iba pa. Sa ibong kay ni Pigsyerto man kan BIFAR na makikipagtabangan sinna sa mga otoridad sa nagpapadagos na hararam na investigasyon, andaman ini magtaw ng asistensya sa mga biktima. Wala po tayong pagtatakpan dito. Lahat po ng kailangan nila at makikipag-cooperate pong aming opisina sa gumugulong pong investigation. Yung mga na-aksidente po namin ay humingi po kami ng paumanhin na talaga pong umabot sa ganon. Sana po hindi na po ito maulit pa. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pirang tinampo sa Camarines Sur para mientras na binaha huli sa pag-uuran kasubanggi. Mga otoridad nagpagirumdum sa publiko na pirming maging alerto urog na tuyong marao taan kamugtakan kan panahon. Uya ang report ni Rosie Nieva. Huli sa pag-uuran kasubanggi, naglangkawan level kan tubig sa mga umahan asin nagsupay sa mga tinampo sa barangay San Fernando, Camarines Sur. Kabali sa mga apektadong lugar, ang mga barangay kan Bonifacio, Rizal asin Buenavista. Alagad marikas man na nagkulpa ang tubig kung kaya nagbalik man tulo sa normal ang bulos kan trapiko sa lugar. Mantang mayo man in labing naapektara ng mga harong. Sa ibong kaini nagpagirumduman ang MDRRMO sa mga residente kan Banwaan na pirming maging alerto urog na kung maraot ang kamugtakan kan panahon. And pagiramdon din po duman sa mga harong na pirming na inaabot ng tubig para makaiwas po, makaligtas sa anong nakatibaadan. Primero pong mangnuhon is kung kamo nagagamit ng mga extension wire. Tabaka po maglangkaw ang tubig, abuton ang satuyang mga extension wire. Sa Banwaan man kan Milaor, Camarines Sur, huli sa pag-uuran, nagsuupay man ang tubig sa spillway sa barangay San Antonio. Huli kay ni para mientras na dainaagayan ang tinampo sa lugar na pasiring sa May Katmon o Capitol. Alagad makalihis ang pirang oras, marikas man na nagkulpa ang tubig as nakabalik sa normal ang sitwasyon sa lugar. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, magiging mauran ang panahon sa dakulang parte kan nasyon. Bako po ining huli sa bagyo o low pressure area, kundi huli sa duros habagat na makakaapektar urog na sa Luzon asin Visayas. May chance man in localized thunderstorms sa iba pang lugar, kaya maging anda mga kapuso. Sa datos kan Metro Weather, nakula ang posibilidad nin uran sa pirang parte kan Bicol Region. Kabali ang Camarines Provinces, Albay, asin Catanduanes. Makukusog po ang uran sa pirang lugar kaya maging alerto sa huma nin baha o landslide. Posible man ang localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Handal ang namamatean kan pirang residente sa sarong barangay sa Banwaan nin presentasyon Camarines Sur tuyong high tide. Ang tubig kaya darakan high tide, minahaloy sumuot nin pirang aldaw asin nalulubog sa tubig ang komunidad. Nasa 55 kaharungan ang vulnerable sa siring na insidente at risk man subuot ang mga ini sa storm surge asin flash flood tuyong may raot nin panahon. Katakod kay ini hurot ngunyan kan barangay council na matugutan ang sa indang agrangay o matugunan ang sa indang agrangay siring kan pagpapahidali sa pigpapakonstruhir na seawall asin flood control na masirbing proteksyon sa mga residente sa nasabing barangay. As soon as possible po, sana po kuha kami ng mga funding agencies arog kang DPWH na
matao aning pansinin ning may ining problema na ni pagkahitad. And bako sa pagkahitad during typhoons ito makurusog na kalamidad lalangkaw talaga ang level kan tubig dito sa maya. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Lalaki sa Pili Camarines Sur, Gadan Macalis, Badilon, nin sumpak kan sa iyaman sa ng kapitbahay. Manirism kan biktima na paglutab, iyo subuot an ugat, kan day pagkakaintindihan asin pambabadil sigun sa PNP. Tutukan sa report ni Chris Novello. Puto ko na una-una mangyayari ito. Sobrang buot mo kang agong ko. May po akong masabi. Hasta ngunyan dai pamaako ni Rachel ang sinapo kan sayang agom na si Benji. Si Benji kaya pinagbabadil kan sayang ng kapitbahay kan Biyernes Agosto 23. Asin ang pinag-ugatan sa buot kay ni ang pagparalutab kan sa iyang mister. Paliwanag ni Rachel, mannerism sa buot inikan sa iyang agom asin. Natawan na sa naning Malaysia kan 53 anyo sa suspect. Ang kada po maagi si agom ko niyan, 3 taon po ninda ning Malaysia na sabi po daan, sinda po daan diglulutaban kang agom ko. Sa pag-imbestigar kan kapulisan, dati naman subot na nakaabot sa barangay, andi ipagkakaintindihan kan duwa. Hasta kan Biyernes, napano subot ang biktima sa mga sinasabi kan suspect. After ng heated argument nila, umuwi po itong biktima tapos may dala-dala na pong itak. So ang akala nitong suspect tatagain siya. Meron siyang dala-dalang improvised na firearm, tinatawag nating sumpak. So yun, nabaril po niya yung biktima. 4 na tama ning bala sa dalawgon ang sinapo kan biktima na tulos kaining ikinagadan. Sangun niya nakasuha naman ng kasong homicide ang suspect na nagsayuman na magkomento sa insidente. Kay banan si Javel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. 2 lugadan sa banggaan kan SUV asin motorsiklo sa Libmanan, Camarines Sur. Mantang 3 katao lugadan man sa banggaan kan tricycle asin motorsiklo sa Panganiban, Catanduanes. Uya ang report ni Rosie Nieva. Lugadan ang rider asin backrider kaini makalihis makabanggaan ang sarong SUV sa Barangay Busak, Libmanan, Camarines Sur, Kasuudma. Sa inisyal na pag-iimbestiga kan mga otoridad, parehong pasiring sa direksyon kan Pamplona ang duwang bihikulo, alagad pag-abot sa lugar. Na sideswipe kan SUV ang motor, ka nag-overtake ini sa outer lane kan tinampo. Nagsapo nin lugad sa lawas ang rider, mantang minor injuries man ang sinapo kan backride kaini, natulos man na idinalagan sa ospital. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Lugadan ang 3 katao sa banggaan kan motorsiklo asin tricycle sa Barangay Mabini, Panganiban, Catanduanes. Sigun sa Panganiban MPS, nakalaog ang tricycle sa linya kan motorsiklo na nagresulta sa banggaan. Huli tamauran, posible subuot na daigayong nahiling kan duwang driver ang kada saro. Nagsapo nin lugad sa lawas ang rider asin ang driver asin pasahero kan tricycle na tulos man na idinalagan sa ospital. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pagpasulot nin mask asin gloves sa mga barbero asin beautician, pigaadalan ngunya na ipautob como health protocols kan DOH kontra sa MPOX. Ang reaksyon kan mga barbero, beautician asin customer, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate apera sa paghaman ng health protocol sa rupa sa obheto kan health department iyon na mas pagmapakusog ang nakaaraman kan mga business establishment na imbuelto sa barbershop, espasyo ni Bapa dapit sa panibagong public health emergency na yungan ining MPOX. Mas 10 taon nang nagtatrabaho sa beauty parlor na ini si Aida. Sa kada aldaw dakul subot ang nakakasalamuha niyang customer. Aminado man nini na talagang na imalilikayan na mag-igwaning close contact sa mga customer kaya todo likay man siya. Natural po. Makakaputan talaga. Kailangan naman naglilinis kaya hindi pwedeng kaputan. Siyempre kakaputan talaga.
Katakod kay ni magkakaigasubuot nin konsultasyon asin mapaluwas nin guidelines o health protocols ang DOH para sa mga trabahong may close contact sa mga customers siring kan mga parlor, barbershop, spa asin iba pa. Kabali sa mga pigaadalan kanahensya ang pagpapasulot nin mask asin gloves sa mga inimagin sa mga customer. Obheto ka ini na may dagos ang business activities kasabay ang pagsyerto kan sunod kan mga customer urog ng unya na may huma kan MPOX. Oo, kasi kahit ngayon na walang pandemic, nagmamas naman talaga. Kasi sa mga ginagawa nga namin, dapat safe din kami. Kasi mas mabuti na din po yun para din po sa amin po, sa atin po, na maiwasan po natin yung yan po nga tinatawag natin na MPOX. For safety na din po. Mantang pigahalat ang guidelines o health protocols susog sa DOH Bicol, may man subot maraot na iobserbar liwat ang health protocols kan COVID-19 pandemic, siring kan pagkanaw nin kamot asin, pagsuulot nin face mask. Mag-take tayo ng precaution. Paano yun? Kung meron tayong ubo or kaya sipon, gumamit po tayo ng mask at ugaliin na muna pong huwag maghahawak ng mga kung ano-anong bagay na mga madalas pong hinahawakan ng ibang tao. At Kate, sa datos kan Health Department, may naidagdag na 2 kaso kan MPOX sa nasyon kun kaya uminabot na sa 12 ang cumulative case kan nasabing helang. Pagabot naman sa nasabing bakuna, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na nasa proseso na ang Pilipinas sa pag-secure kag nasa 2,000 doses kan bakuna laban sa nasabing helang. Kate? Oo, naunambitan mo nga ni Chris na nadagdagan na ning kaso nin MPOX digdi sa nasyon. May posibilidad ba na magpautob nin paghigot sa mga border o magkaigwa ning border control an sa tuyang mga otoridad? Yes, Kate, tama ka ikaw naman nga ning duwa na naidagdag sa mga kaso kan MPOX sa nasyon. Yan na paghigot sa mga border, posibleng ipautubyan kung talagang magkakaigwa na nin outbreaks sa kada lugar. Like for example, duman sa Metro Manila na duman talaga nag-originate si mga kaso kan MPOX. Well, dahil masasabi kung magkakaigwa na tulos kasi ang Health Department na ma-decide kung magpapautob na nin mga border control checkpoints o paghigot liwat sa quarantine sa bilog na Pilipinas. Oo, Chris, digdi sa maawot na ipautob na panundon kan DOH, magkakaigwa din ba sindanin contingency plan tanganing matabangan ining mga maaapektaran na mga negosyo sa pag-avail ninda kaitong mga gloves, mask, ninhulita inidagdag ini sa gastos ninda. Kate, actually sa paglilibutan, may mga na-encounter kitang mga barbershop, parlor na nag-offer na mismo ng face mask sa indang mga customer. And itong gloves optional. May mga beautician subot na di man tuod na magsulot ng gloves. And ano ba, garo na o-offend pa itong customer na nagasulot sinda ni na gloves. Ito man na face mask na katuod na subot na puun pa kan COVID-19 pandemic. Still, hanggang ngunyan, ino-observe ninda ang pagsusulot ng face mask kasi mas maray na subot ang may protection sa sadiri kaysa man maging kausa pa kita kan paglako pa kan anuman na helang. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Sa ibong kan mga report, dapit sa huma kan MPOX, nilinaw kan Bicol Medical Center na mayo pa kaining kaso na piglaog sa nasambitan ng ospital. Sigun sa BMC, en kaso man na igwang mairehistro sa Bicol Region, ang Department of Health Bicol mismo ang mapaluwas kan report. Sa ibong kaini padago saan pangapudan kan ospital, katabang ang DOH na protektahan ang mga sadiri asin ang bilog na pamilya kontra sa nasambitan ng helang asin sa mga salang impormasyon. Dapat man sumuot pirming maging preparado asin mag-ingat sa gabus na oras. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ipapadarang PNP Augmentation Force sa Naga City ngunya na Peña Francia Festival, mas dikit kung ikukumparar kan mga nakaaging Peña Francia celebrations. Ini asin an iba pang detalye sa report ni Chris Novello.
Sa masunod na semana na mapuo ng darakulang civic as in religious activities para sa Peña Francia Festival 2024. Katakod kay ni nasa 1,250 police personnel subuot ang ipapadara sa Naga City Como Augmentation Force sa papaabuto na fiesta. Sigon kay Police Colonel Erwin Rebellion, mas tikit ini ko kumparar sa 1,500 na request kang Naga City Police Office na augmented force sa syudad. Sa ibong kay ni, magkakanego na subot ang numerong ini katuwang ang iba pang force multipliers. Pagkakasay natin yung 1,250. And besides, mayroon naman tayong 800, almost 900 na PNP personnel from Naga. So I believe that is enough to secure our Peña Francia festivity this coming September. Mientras tanto, nagkondusir naman ng inspection and security cluster kan JOC sa mga lugar na agihan kan prosesyon urog na sa fluvial procession. Enot naman na pag-inspeksyon kan City Engineer's Office ang mga tulay nganing aramon kung may mga nag-i-star pa sa irarom kaini. Alagad, may pira pa man na tulay sa syudad ang pig-uuko pa kan mga informal settlers hiring kan duwang ini. Mga taga-syudad ni Naga subot ang mga ini asin, mas pinili mag-star sa irarom kan tulay maski bawal. Ay, okay man, hindi. Maupawang kami di. Tahimik, may sa mga minister ko. Katakod kay ni liwat man na makondusir ang mga otoridad nin rescue operations nga rin mapahali na ang mga individual na nag-uukupar sa iraram kan tulay sa Naga City. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Simbahan asing kapulisan sa Daet, Camarines Norte all set na sa selebrasyon kan Golden Jubilee kan Diocese of Daet sa Agosto 30 asin 31. Uyan istorya ni Rosie Nieva. All set na ang nilalatag na seguridad para sa selebrasyon kan Golden Jubilee kan Diocese of Daet sa Agosto 30 asin 31. Regular man ang koordinasyon kan simbahan sa Daet Municipal Police Station nganing masyerto ang seguridad kan publiko asin ang bulos kan trapiko sa Banuaan. Kabali kaya sa piglalaomang magiging bisita si Archbishop Charles John Brown, ang Apostolic Nuncio to the Philippines. Apuera kaini, piglalaoman man ang pagruso kan mga tao gikan sa mandainlain na lugar sa nasambitan ng mga aldaw. Seating capacity ng ating cathedral at kasama na din yung labas, more or less we're expecting more than 500 persons na magpa-participate dito sa ating opening mass. Sa partiman kan Daet MPS, madagdag sindanin PNP personnel as in augmentation units para magtabang sa security measures. Sa ibong kay ni dainaman subot mapautob din signal jamming sa lugar, hulita kontrolado man ang sitwasyon. Everybody is prepared dito sa Cam Norte and especially dito sa Daet. From different agencies na member ng incident management team na pinunganganahan ang inyong lingkod bilang incident commander. Naglalao man ang simbahan asin kapulisan na magiging matuninong asin matrayumpo ang gibuhong aktibidad sa nasambitan ng selebrasyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Lugadan ang mag-ama sa Purok 7 Barangay Rawis, Virac, Catanduanes, makalis magsaksakan mantang nasa sa indang harong. Sigun sa Virac MPS, antes ang insidente. Nagkaibang muna ninda ipagkakaintindihan ang duwa mantang parehong nasa impluensya nin arak. Hasta sa nagwala sumuot ang 62 anyos na padre de pamilya. Nagkuaning kutsilyo sa kusina ang ama asin sinaksak kaini ang sa iyang 43 anyos na aki. Kanaagaw kan aki ang kutsilyo, tinamaan man kaini ang ama sa may parte kan liog. Tulos man na idinalagan sa ospital ang duwa. Sa ngunyan, mayo naman ni nagsunad ning kaso, makalihis magkasundo na ang mag-ama. Parang nagkapatawadan na ito. Kasi siguro magkakapamilya rin naman. Medyo siguro nung gabing nangyari yun, may mga nakainom sila. Kaya umabot sa ganung insidente. Sa Rungcorn Demonstration Farm, ang binilog kan lokal na gobyerno kan syudad nin Ligao. Nasa anum ining ektarya nin daga sa Barangay Bonga nakabale sa priority project kan LGU sa tabang kan Department of Agriculture Bicol. Saro sa katuyuhan kay ni, ang mapakarhay ang produksyon kan mga mais. Nasa 8 variety nin hybrid corn ang nakatanum digdi kung sain sa paagi kan demo farm magkakaigwanin ideya ang mga paraoma kung ano ang angay sa klima asin kung ano ang kemikal kontra peste na dapat gamiton.
Positibo man ang LGU asin DA na dakula ang maitatabang kaini sa mga paraoma sa lugar. More on the technical aspect, like good choice of seeds, good choice of fertilizers, of course, good choice of chemicals for using the let's say there are pest control, and then also reducing now the cost for harvest. Dagos ng piglipat ang mga persons deprived of liberty gikan sa Camarines Norte Provincial Jail pasiring sa mga district jails kan Bureau of Jail Management and Penology. Inikatakod kan pagsunod kan BJMP sa kahagadan ni Governor Ricarte Padilla na dagos ng mapasairarum sa pagmanehar kan ahensya ang mga PDL. Maabot sa 1,300 na PDL ang nailipat sa Labo asin Daet District Jail makalihis ang kahalaba ang proseso kan pagkuaning court order asin medical exam sa mga ini. Sa ibong kaini pigsyarto man kan Provincial Custodial and Security Services Division Chief na dawa mayo ng babantayang PDL an sa indang mga personahe day man mawawa ranin trabaho an mga ini. Mas matatabangan kaya kan mga ini ang pagmantinir kan katuninungan sa mga opisina asin extension offices kan Kapitolyo asin iba pang national government agencies. Haros matulong semana ng sunod-sunod subuot ang mga nairirihistrong estudyante na nadidismayo sa San Isidro National High School sa Barangay San Isidro, Bulan, Sorsogon. Alagad, nilinaw kan mismong principal kan eskwelahan na basado sa pahayag kan mga medical practitioner na naghiling sa mga aki. An iba sa mga ini huli sa kakulanganin pagkakan. Mantang an iba huli sa panic attack. Huli kay ini nangapudan ang principal sa mga magurang na dai pagtugutang magpuyat. Mantang nagagamit nin cellphone an mga aki. Apora kay ini, dapat man na syertuhon na magkakan ang mga aki antes na maglaog sa eskwelahan. Huli kay ni hagad man kan pirang mga paratukdo na magkaigwaning kantin sa eskwelahan tanganing masyerto na mayong estudyante na matius nin gutom mantang nasa laog kan sa indang klase. Ang ginagawa kasi ngayon ng school to address the issue, nag-propose kami ng project na ang tawag namin ay Project Health. Sa Project Health, ang ibig sabihin nun is Health Education Awareness for Learners Total Holistic Development. Itong programa, meron ng mga activities. Mas naglangkaw pa nin 48 centavos per kilowatt hour ang taripa sa kuryente kan Kasureco 3 sa Rinconada area ngunya na Agosto. Sa abiso kan kooperatiba, nasa 14 pesos and 83 centavos per kilowatt hour ang taripa sa kuryente sa residential kung ikukumpara sa dating 14 pesos and 34 centavos per kilowatt hour kan Hulyo. 13 pesos and 49 centavos per kilowatt hour sa low voltage gikan sa dating 13 pesos per kilowatt hour. Mantang 11 pesos and 90 centavos per kilowatt hour sa high voltage paghali sa dating 11 pesos and 55 centavos per kilowatt hour. Nagkakawat man sa 13 pesos hasta 14 pesos per kilowatt hour sa Iriga City, huli kan pigpapautob na LGU Iriga na franchise asin business tax. Epekto pa sumuot ini kan halangkaw na generation charge asin kan pigpapautob na staggered payment sa electric cooperative na babayadan sa WESM. Nangapodan ngunyan ang DPWH Camarines Norte sa mga darakula asin haralabang lunadan na dainamu na mag-agi sa Barangay Bayaba sa Banwaan kan Labo. Obheto kaini na dain na mautro ang mga insidente kung sain sarong truck ang nagbalagbag sa tahaw kan tinampo asin nagresulta sa magabat na bulos kan trapiko. Kung marurumduman kaya, pinirit kan truck na mag-agi sa one-way road sa nasambitan ng barangay kung sain presenteng igwang pigigibong road repair. Naghagad man in dispensa ang District Engineering Office huli sa pigpapautob na road reblocking sa lugar. Sa presente, ang mga articulated and long vehicles ang pigpapaagi muna sa Quirino o Andaya Highway tanganing dai maprakasar ang sa indang mga biyahe.
Madadalan ang episode ngayon asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.